bagamat probable cause, ano po, parang sa fiscal kung ihahambing natin, pero yung fiscal din, kahit na yan po, ano lamang po, no, paunang pagdinig to establish probable cause, may mga pag-aalam pa rin sa veracity, katotohanan, noong isinusumbong nung, in this case, testigo sa kaso, di po ba? Tama po kayo. Kaya nga po kinaklarify namin eh. Kasi baka mamaya po, pag tampa po nito sa Senado, sa full-blown trial, bigla mamaya, sabihin niya, hindi niya ito affidavit, hindi niya ito sinumpaan, wala po siyang sinabi na ganito, ganon. Kaya ang tanong lang ay tungkol lang sa affidavit. Now, insofar as the credibility of the witness is concerned, yan po ay sa full-blown trial na, para kung saan siya po ay i-cross-examine na ng mga abogado po ng depensa. Okay. Kasi po, dito po sa ganito, no, kaya ho lang kami interesado po dito nga sa inyong proseso kasi yung iba po na nagmamasid rin, nag-oobserba na nagsasabi na kung aabot si Madriaga dito po sa Senate trial bilang testigo ng prosecution, paano kung doon magkabalubaluktot na ang kanyang statement at hindi na po maging tugma, no, sa kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga walang kaukulang ebidensya, ang kanyang mga kwento, hindi kaya sumira iyon sa prosecution? May mga nangangamba na baka ito pa ang maging dahilan kung kaya magkaroon ng doubt ang mga judges. Alam mo, Manong Ted, sabi ko nga kahapon, no, meron po sa akin nagtanong tungkol dyan kung gaano kahalaga yung statement ni Madriaga. Tanggalin po natin si Madriaga sa eksena. Pero ito po, nilabas po ng COA yung kanilang ruling dito po sa apela at dun sa notice of disallowance. So, kahit po wala ang statement ni Madriaga, ako po naniniwala, so far as probable cause pa rin is concerned tatayo pa rin po ito. Opo. Kasi nga, ang Congressman, sabi ko nga kanina, yung unang complaint na binaril ng Supreme Court, sa totoo lang po naman, kumontra man itong mga DDS, no? Klaro naman, may mga basihan ang reklamo. Opo. Pero sa pagsasama kay Madriaga, may mga nagsasabi na baka ito pa ho ang maging dahilan kung bakit baka may mga pagkakataon na magduda na sa ihahain yung complaint. Kaya po may mga katanungan nga kung talagang ang mga congressman ay pinag-aralan yung veracity or even consistency sa laman ng kanyang affidavit. Kaya nga po kahapon, nung kami po ay Tuesday, nung Martes, nung kami po ay nagkakaroon ng hearing, ito po ay kinaklarify namin. At kinukonfirm sa kanya kung ito ba talaga ay pinatotohanan niya. Kasi hanggang doon lamang po yung aming limitation dahil nga po clarificatory questions lamang. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.